Dalawa sa nangungunang advokasya ni Ate Pia, ang karapatan ng mga kababaihan at edukasyon ng mga kabataan. Nakikita ho natin dito sa Cayetano in Action yung passion niya pag ito ang napapag-usapan. Kaya naman, bahagi ng pagpapalaganap nito, pumunta po siya sa Iloilo para bisitahin ang mga nanay at women leader sa lugar. At sa West Visayas State University para silipin ang ginagawang building kung saan mas maraming estudyante po ang makakapag-aral bilang mga future doctors. Tara, samahan natin siya. Ang pagbibigay halaga sa pangangailangan ng ating mga kabataan ay paraan para masigurong ligtas ang ating kinabukasan. Yan ang adhikain na patuloy na isinusulong ni na Ate Pia at Kuya Alan. At para personal na pasalamatan ng mga taong katuwang nila sa layuning ito, binisita ni Ate Pia ang isang institusyon sa Iloilo na patuloy ang pagbibigay serbisyo sa kanilang mga estudyante at komunidad. Ari ko di sa Iloilo para makadto sa West Visayas State University known as WIVSU kag makaupod ang mga babay dire sa Iloilo. Ang WIVSU ang kilala na public medical school dire sa buong region, hindi lang sa Iloilo. Dire nag-aral ang mga estudyante na gusto maging doktor. Parte sa trabaho ko sa Senado ay mag-aral ng kinahanglan nga budget ng mga state university colleges. So ang WIVSU ang isa sa major beneficiaries ng atong medical funds. Yung College of Medicine has been in existence since 1975. So next year, we will be celebrating our 50th anniversary, golden anniversary. We have 2 new buildings under construction now. The first one is what we call the increased carrying capacity building. And also we have another 4-story building at the left of Quezon Hall. And we call that the Clinical Skills and Simulation Laboratory Building. So some senators like Senator Pia Cayetano helped us in funding these buildings. We would want to produce more competent doctors by allowing them to have more clinical experiences in an environment that is safe for them and for the patient. This is your... This is for the library. Hello! Continuation na to? We're supposed to build a bridge there. Ang mga bagong pasilidad na malapit ng mapakinabangan sa West Visayas State University ay para mas mabigyan ng kalidad na edukasyon ang ating mga future doctors. So you have this small, ang dami, a lot of small. So it's almost like small classrooms, parang ganyan. We divide our classes into small groups para better yung interaction. Dream ko na po talaga maging doktor, and I graduated from public health sa UP Visayas. And siguro doon ko po nakita na pwede pala magbigay ng serbisyo sa mga tao through medicine. It's not about the money only, but it's about serving other people through health and medicine po. I intend to serve here locally kasi one of the things na part of the program is to give back talaga sa community. At para sa mga medicine students ng WVSU, malaking tulong ito. Hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa buong bansa. As a student leader and as part of the MSc, kung gusto natin na marami tayong ma-produce na doctors, excellent doctors na with passion and compassion, need po talaga natin ng malaking facilities for that to be attained. Personally po, thinking about the future, grateful po talaga ako kasi hindi lang po para to sa akin, sa amin, ng mga estudyante, pero para rin sa kuya, sa ate, sa parents po natin, sa magiging future kids natin, lahat.
Siguro nakatulong yung mga classrooms na binigay ni Senator Pia, tsaka yung mga laboratories at simulation rooms, especially on our quality of education, will help us be ready when we're exposed in patient care and will help us become competent and compassionate physicians, especially for the Filipino people. Actually, for me, it is not just merely the Iloilo people who will benefit from the new building. On a more personal note, I am actually grateful, especially that there are leaders here in the country like Senator Pia Cayetano who invest in medical education, and that actually drives me to become, to work harder and to become more dedicated in my field, and that actually helps me to become more hardworking and to just drive through the waters of medicine. As a first-year medical student here at the VSU, so we really get to experience yung full-blown and the furnished facilities. So we're really excited and we're really looking forward sa mga advanced na facilities. Dako gid pagpasalamat ko kay Senator Pia and to those who donated the new building, kay damo gid yung mga estudyante priya sa akon nga gusto maging doktor. Mula sa mga empowered na kabataan, empowered din ang mga kababaihan ng Iloilo City. At personal din silang binisita ni Ate Pia para pasalamatan sa kanilang dedikasyon at mahalagang kontribusyon sa komunidad. Believer ko na every home is managed by a woman. And the mother, the woman in the house, sometimes siya ang manang, not necessarily the mother, the ate, siya ang makadecide sa future ng mga bata, ng tanan nga members of the family. And so, gin-empower ko din ang mga women to take charge of their own health and valuing their contribution, not just sa iyang home, but sa tanan na community. So, I'm here to introduce to you this empowered community and also these empowered women of Iloilo. Isa po akong social worker from the national government sa DSWD for 43 years. Ako po sir ay si Rachel Ontanillas, isang district coordinator. I am representing Gugma Women's. Ang ginaobra ko, pa-medical mission ako, feeding program, ako sa volunteer ako sa mga kabataan para sa sports sa amon nga community. Ako si Ping, bali 5 taon na ako member ng Gugma Women's. Ako po ay isang volunteer sa rescue. Ang dami ng mga unwed mothers dito. So, we reach out sa family planning organization, sa City Hall. Yung focus namin talaga is yung mga pregnant women, kasi sektoral May pregnant women kami, meron kaming women doon sa mga problem ng mga children, those who have in conflict with the law. Tapos, meron kami naman ng marital relationships sa mga husband nila. Tinutulungan namin yung kababaihan na they have to voice out kung ano yung gusto nila. Iba na ngayon So ang grupo na yon is ng grupo ng mga rescuer, mga babae at saka lalaki, mix po kami. So minsan nag-bloodletting kami para kung sinong nangangailangan ng dugo, mayroon kaming ibigay. At minsan kapag may mga calamities, yung iba namin mga kasamahan, yung mga babae tumutulong sa CSWDO. Kasi dati po, palaboy-laboy pa ako, meron akong anak, wala akong trabaho. Kung ano na lang po ang iraraket ko po sa buhay, yun lang po. Ang pinaka-lowest ng life ko, siguro po nung pinanganak ko yung anak ko po. Parang takot ako kung anong may ibibigay ko. Until now, ano kaya may ibibigay ko sa anak ko? Sir, sa totoo lang ngayon, nagiging happy ako ngayon. Kasama ko yung Gugma Women's at sila po na laging sinasabi na, Ping, yung anak mo, huwag mo pabayaan. So, ito pong Gugma Women's, sabi ko, dapat ipaglaganap natin ito. Hindi lang ako matulungan nyo. Dapat ipaglaganap natin po sa buong mundo. Proud na po ako bilang isang member ng Gugma Women's po. Dapat magkakaisa yung
mga babae para nga makatulong sa community. Mahalaga yung mga babae sa pag-unlad. Pag nagsama-sama ang mga babae, magiging mas malakas sila. Actually, malaki ang impact ng women sa community. Sila yung mga nanay sa bahay na nagtitrain sa mga bata. Which is, yung mga bata, paglaki nila, sila yung magiging leader na naman sa community natin. Which is, kung napalaki sila ng tama ng mga parents, it simply shows na sila ay magiging productive din sa ating community. I'm so happy to join all of you here today. I know there are a lot of women leaders here. I don't believe na makatabang ko sa inyo if ako lang ang matakbuhan nyo kung may araw ka pong problema, right? Kayo, as mothers, di ba ang goal natin is to empower our children. Makapagtapos sila, mabuhay sila ng maayo. Of course, makatabang din sila sa aton when we need help, but hindi naman yan forever baby na ato sa imo, mga ng tabang, di ba? So, that's also my goal. I want to empower us in the barangay, in the city, in the community, and in the whole country. So, on that note, daghang damong na salamat for your time na makipag-istoryahan with me, and I hope to have more times like this with all of you. Problema sa bahay, sa kalsada o sa komunidad, lahat yan may kasagutang legal at naayon sa batas. Kaya't anuman ang inyong reklamo, tugon namin ay solusyon at aksyon dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.